Saan po? Saan po lugar? Sige po. Sige po, pupunta na po kami. Sige po. No, yung naging inspirasyon ko para magbuo ng fire volunteer dito sa aming lugar. Kasi nakita ko yung lugar namin talagang vulnerable sa sunog. Kabila! Puro nandito, layo eh. Mabilis kumalat ang apoy sa isang lugar na depressed. Sa loob ng 4 hanggang 5 minuto, kaya niyang umubos na isang bahay. No, lalo na kung talagang light materials yung nasusunog. Sa loob ng 20 minuto, 4 na bahay na yan. Kaya kinakailangan na ng matuloy na pagpunta ng bombero. Lagi kong pinapagilitan yung mga tao ko na mas matuloy ng pagresponde, mas makakatulong tayo. Dito sa atin kasi sa Pilipinas, mas marami tayong mga squatter na lugar na hindi natin kayang malaman, no? Hindi natin kayang mahulaan kung anong mga possible na nasusunog dun sa lugar. Napakadaling madapuan ng apoy. Kaya mas gusto ko, mas marami, mas maganda. Tinatawag na physical fitness test. Yan, jogging, push-up, naka-PPE, kompleto to. Susuot mo yung breathing apparatus. Ginagawa naman yon para sa endurance. Imagine, dala-dala mo, more or less, 30 kilos na PPE. Aakyat ka ng 32nd floor. So, kailangan talaga malakas ang ano mo, ang katawan mo. Parte yun na lagi ka mag-ground. Masugatan ka. Kasi, ayun, maraming pagkakataon na talagang munti ka na, lalo na sa tawag dito, pressure ng hose. Sobrang lakas na niya. Hindi mo na talaga siya makokontrol ng ikaw lang mag-isa. Kailangan talaga may second man ka. Marami talagang kapahamakan, kumbaga, kung tutuusin. Hindi madali. Totally, dun sa finance, wala talaga. Personal namin na pera yung lumalabas dito na bukal naman sa loob namin. Ayun, yung kabuhayan namin, may private ambulance po kami. Ayun, kapag time na work talaga ng, 8 to 5, 8 to 5, usually 365 days, walang off. Sa amin po, no, normal yung ganitong sitwasyon na kami yung gagastos kasi voluntaryo kami. Wala kaming sa gobyerno, wala kaming tulong na nakukuha sa gobyerno. Kasi nag-aabono, natural lang yun eh. Lalo na yung kadalasan nauubos yung truck, yung krudo ng truck. Kailangan para maging maayos talaga yung gamit ng firefighter, especially sa operation. Ito, yung set ng PPE, bota, bunker pants, trouser suits, helmet, fire hood, tsaka yung breathing apparatus. Kumbaga, bahala na. May dala na kaming towel, kaya na yan. Pero salamat ngayon sa mga nag-donate, meron na kaming sariling breathing apparatus. Mas madali na naming napapasok yung sunog. May obligasyon din ako sa pamilya ko, may obligasyon din ako sa brigada ko. Siyempre, ako naman yung inaasahan nila. Yung akin namang obligasyon bilang padre de pamilya, siyempre, hindi ko pababayaan yun. Hindi ko inaano yung aking hanap buhay. First priority ko pa rin yung aking hanap buhay. Ang nararamdaman ko pag, kunwari, aalis siya, tapos mariresponde sa sunog, siyempre kinakabahan kasi
Kumbaga parang delikado. It's dangerous. Tapos, hindi ko alam kung, siyempre, kung makaka-uwi or makakabalik pa siya. Paano ko sinusuportahan? Hindi ko na hinihingi yung panahon niya na sa amin. Basta kung ano yung gusto niyang gawin, wala, nandyan lang kami sa likod niya, ng mga anak niya. Kaya kung may mga nagsasabi sa kanila na, ay, asawa mo, nauna silang pumunta doon sa sunog. Kumbaga, kung di dahil sa kanila, wala, na lumaki yung sunog, ganun. Kaya pag may nagpumupuri sa kanya, parang proud na rin ako na, ay, asawa ko yan. Parang ganun. Tumawag na po kaya mabilis nag-responde yung mga bumbero natin, ma'am. Kasi nung dumating ako dito, punong-puno siya ng bumbero. Kaya po napula po agad yung apoy. Kasi nung bumaba sila rito, ma'am, pagbaba nila rito, nawala ng dalawang anak ko, dinampot na pala ng mga bumbero. Laging paresponde pa lang kami, yun na lagi nasa isip namin na hindi namin bahay yung nasusunog, tutulong lang kami. Pagtas ng hirap, mararamdaman mo yung sarap sa pakiramdam kasi nagpapasalamat sila. So parang napunan lahat, tas parang ang taba-taba ng puso mo. Actually, inaawat na nga ako ng nanay ko kasi uulang ako. Hanggang natatarin ako. Sometimes, the greatest sacrifice is not sacrificing your life, but living a life with sacrifice.